Yung itim naman ay kulay ng protesta. Protesta laban sa administrasyon ni BBM, ni Marcos. So yun yung kulay na napili namin noong 2025, noong tumakbo yung mga senators ng PDP laban. Napili ni Senator Amy Marcos din, itim, dahil yun yung nararamdaman ko nagluluksa dahil bakit umabot na sa ganito yung bayan natin. Boss Dada, at syempre, katulad ng sinasabi mo, napakapalad ng Banateros dahil napagkatiwalaan tayo para sa napakatinding opportunity na ito. At makakasama natin, syempre, Banat-Bay, ang nag-iisa na Vice Presidente ng Pilipinas, si VP Sara Duterte. Magandang araw, ma'am. Magandang gabi. Boss D at Banat-Bay, maraming salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay ninyo sa akin na maipaliwanag yung aking speech na ibinigay nung Miyerkules at nagpapasalamat ako sa Vox Populi at sa SMNI News Channel dahil pinagbigyan ninyo ako. Actually, VP, nawindang talaga ang mundo ng politika, pati ng social media. Kasi kami po nakatutok sa social media. Alam niyo naman po na ang aming mundo ay social media. Talaga namang trending na trending yon. And nung nagsisimula nga po yung inyong speech, parang iniisip ng tao, magre-resign yata kayo. Kasi yung setup, wala yung OVP seal. Tapos nakaitim na itim kayo, parang nagluluksa kayo nung inyong nilahad yung inyong or nilabas yung inyong speech. Ano po bang reason bakit ganon? Bakit parang hindi siya official na may seal ng OVP? Kasi yung declaration ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President. So, meron pa rin akong trabaho hanggang ngayon bilang pangalawang Pangulo, pero meron akong dinagdag na gagawin ko. At yun yung pagpipresenta sa aking sarili para sa taong bayan na tumakbong Pangulo. Kaya pinatanggal ko yung seal at yung flag ng Office of the Vice President. Yung itim naman ay kulay ng protesta. Protesta laban sa administrasyon ni BBM, ni Marcos. So yun yung kulay na napili namin noong 2025, noong tumakbo yung mga senators ng PDP laban. Napili ni Senator Amy Marcos din, itim, dahil yun yung nararamdaman ko nagluluksa dahil bakit umabot na sa ganito yung bayan natin, and nagluluksa dahil napakadilim noong nakikita kong kinabukasan natin sa administrasyon ni BBM. Ma'am, nabanggit nyo dun sa speech nyo, it took you 47 years to understand my life was never meant to be mine. Anong turning point ninyo at nasabi ninyo na inabot pa kayo ng 47 years? Yung turning point ko na tinanggap ko na yung kagustuhan ng mga tao na tumakbo akong Pangulo, yun yung napansin ko, narinig ko sa mga nakakausap ko na mga hindi ko kilala. Halimbawa, pumupunta ako ng sabihin na natin sa Masbate o sa Samar o eto lang, bago lang, galing ako sa Zamboanga City. Merong mga tao na hindi naman nila ako kilala. Alam nila si Sara Duterte ako, pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tao. Tapos nagsasabi sila, lumaban ka, lumaban ka. Nagsasabi sila ng ganon. At napapansin ko na simula noong 2022, bago mag-eleksyon, bago mag-file ng candidacy, ganun na rin yung sinasabi ng mga tao tumakbo kang Pangulo. Pero syempre ako, hindi ako nakikinig doon kasi paniwala ko noong panahon na yon, dapat ako tumakbong alkalde ng Davao.
Tapos nung nirecruit ako para tumakbong vice president, naisip ko, okay, sige, gagawin ko to para sa mga pagtutuloy ng proyekto ni dating Pangulong Duterte at syempre na rin para sa kagustuhan, ibigay yung kagustuhan ng mga tao. Hindi ko man naibigay na tumakbo akong presidente, pero nabigay ko sa kanila na tumakbo akong vice president. At ito nga ma'am, nabanggit nyo rin yung Proverbs 19:21, di ba po? Gaano kahalaga ang faith sa inyo para tumakbo ngayong 2028? Mahalaga siya sa akin kasi maraming pangyayari sa buhay natin na hindi siya napapaliwanag ng kahit ano. Bigyan ko lang kayo ng example ng buhay ko, no? Sabi ko sa sarili ko nung batang-bata pa ako, gusto ko maging doktor. Naging abogado ako. Noong 2006, meron akong chance, pagkakataon na bumalik mag-aral ng medisina. Pero hindi nangyari yon. Noong 2013, nabigyan ako ulit ng pagkakataon, pumasok ng school, pero hindi siya nangyari. Tapos, o sige, tanggap ko na. Naging politiko ako, hindi ako naging doktor. Gusto ko maging 3 consecutive terms na mayor. Para sa akin, napakalaking achievement nun, napakalaking accomplishment nun bilang isang politician. Sunod-sunod, 9 years kang iboboto ng mga tao pabalik sa isang opisina. Tapos, hindi man nasunod yun. Naging 1-term mayor ako. Tapos binigyan ako ng pagkakataon na tumakbo for Congress. Hindi din ako tumakbo kasi ayaw ko din. Pero sabi ng mga tao, tumakbo ka ng member of the House of Representatives. Sabi ko, ayaw ko. Babalik na lang ako sa law office. Magiging abogado na lang ako. Tapos nung 2016, kung maalala ninyo, naghahabulan kami ni Pangulong Duterte kasi sinasabi niya, hindi ako makatakbo kasi yung anak ko ayaw tumakbong mayor ng Davao City. Sabi niya, wala akong ibang pinagkakatiwalaan na tatakbong mayor. So sabi ko noon, ayaw ko. And then nung nakita ko na gusto ng mga tao na tumakbo siyang Pangulo, nagparaya ako. Sabi ko, sige, babalik akong mayor. 2016. Noong 2019, tinatanong naman na ako, tumakbo kang senator. Sabi ko, ayaw ko. Gusto ko mag-mayor kasi gusto ko 3 terms. Tuloy-tuloy yun. Tapos hindi man din siya nangyari. Sa akin, naging vice president ako. Pero wala akong explanation kung bakit nagpaplano ako, meron akong mga gusto, pero hindi siya nangyayari para sa buhay ko. Kaya naghahanap ako sa Bible, naghahanap ako ng explanation sa Diyos kung bakit ganun yung mga nangyayari. Tapos nakita ko yung Proverbs 19 nga, na nakalagay doon, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that shall prevail. So parang napaka-appropriate niya na Bible verse sa mga nangyari sa buhay ko. And syempre, paniwala ko, yan din ang nangyayari sa buhay ng ibang tao na parang plano sila ng plano pero iba yung nangyayari sa buhay nila. So you think, VP, noong 2022, people are really clamoring na maging presidente ka ng Pilipinas, number 1 ka, at yung decision mo to run ng vice president, konektado rin dito sa destiny na itong sinasabi mo? Yun na. Hindi ko siya ma-explain. Pero baka yun nga yung plano talaga ng Diyos, diba? Kasi at that time naman, ni-recruit lang ako para tumakbong vice president. Tapos ang reason naman ng decision ko tumakbong vice president ay dahil, yun nga, may yung plataforma namin ay continuity and unity. Ibig sabihin, itutuloy yung mga magandang nagawa ng Duterte administration.
At ibigay sabi ko nga, hindi ko man maibigay na tumakbong Pangulo, pero tumakbo ako on a national stage as Vice President. So parang pakiramdam ko noon, nabigay ko pa rin sa mga tao yung kagustuhan nila.